Bakit hindi ho lumalago ang isang tao sa kanyang pananampalataya? O yung bang parang may mga tao pa bang gano'n na nagtatanong sa sarili nila? Meron po, bihira lang. Yung bang hindi sila kumbinsido o may mga lingkod pa nga ng Diyos, matanda na, namatay na, mga kaibigan ko na hindi sila sigurado kung sila ay ligtas o may Diyos ba, no? Kaya meron pang mga tao na hindi sila kumpiyansa sa kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos o na parang hindi sapat yung kanilang pagkilala kay Jesus o pagsuko ng buhay. At hindi naman daw kasi sila lumalago. And the question there is, bakit hindi lumalago ang tao? O bakit wala siyang tiwala kung ligtas siya o hindi? Marami namang tao, wala, kampante lang din sila, bahala na si Batman. Maliligtas siguro ako, hindi ako nangre-rape, hindi ako gumagawa ng karamal-dumal, ako rin ay may kasalanan. Pero siguro ligtas din ako. Pero pag tinanong mo siya sa huling sandali ng buhay niya bago siya mamatay, nag-aalala. Dahil alam niya, natatakot siya sa kabilang buhay. Langit at impyerno na bukas kung ikaw ay mamamatay na ngayon. So, ulitin natin ang tanong. May mga tao na bakit hindi lumalago? Bakit hindi sila kumpiyansa sa kanilang pananampalataya? Sabi nung aking nabasa nga baka naman yung problema ay yung pagkukulang niya sa Diyos. O baka hindi tunay o tuluyan ang kanyang pagsuko ng buhay kay Jesus. Tunay ho yan. Ako, bago ko pa nabasa yun ang talagang aking ipinangangaral bilang lingkod ng Diyos. Bilang may espiritu din ng Diyos. Mahalaga ho. Kasi kung wala kang espiritu ng Diyos, ikaw na magsasabi sa sarili mo, walang Diyos. Wala akong makitang impacto, wala akong makitang demonyo o tiyanak, walang anghel. Di walang Diyos. So lahat ng ito ay ritual. Pagsimba, pag-abuloy, yun lang. Pagkanta-kanta. Pero alam ko sa sarili ko, bakit ganito ako? Hindi ako nagbabago, masama pa rin ako. Bakit ang tingin ng tao sa akin ganito? Bakit ang nakikita nila yung kasamaan ko? Yes, hindi mo pwedeng maalis yan. Mayroong ibang mangangaral na bulok na mangangaral, sasabihin nila, hindi, guni-guni mo lang yan. Hindi, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay may relasyon na panghawakan mo yan. Alam ng tao kung meron o wala. Huwag na nating bulukon, huwag na nating lokohin ang ating sarili. Sabi nga ng isang nangangaral na matuwid na kakilala natin at talaga namang matuwid siya nangangaral sa Amerika, sabi niya. Kung ang tao natatanong niya sarili niya na bakit wala siyang Diyos, dahil wala talaga siyang Diyos. Bakit wala siyang maramdaman? Kasi wala naman talagang Diyos. Yun ang katotohanan. Dahil kung meron ka, ay talagang alam mo, meron ka. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin, ano ang tungkulin na pinagagawa siya ng Diyos. Dahil may Diyos ka Kung ikaw nabubuhay sa pagtuloy na pagkakasala, di wala kang Diyos. Yan yung sinasabi na ang taong walang espiritu ng Diyos, wala pa kay Kristo. Ang nagtutuloy sa kasalanan, wala pa kay Kristo. Yan ang problema ng mga taong pinaniwala ng dyablo, ng mga bulag na mangangaral na baluktot na mangangaral na may Diyos ka na pero wala ka namang maramdaman. Kaya nga pinaantay sa atin ng Panginoong Jesucristo ang Holy Spirit dahil darating bababa. Kung wala kang naramdaman na bumaba, pwede bang sabihin, naramdaman mo na yan, nandyan na sa'yo. Romans chapter 8, sinabi doon na ang Holy Spirit ang siyang magpapatuto sa ating mga espiritu na tayong mga anak ng Diyos. Kung wala ka namang maramdaman, tingnan mo yung mga alagad ni Kristo, lahat sila may relasyon, kinakaugnay, kinakausap, dinedirektahan ng Diyos. May direktiba, may utos. Bakit ikaw? Parang wala kang Diyos. Mayabang ka pa rin, makamundo ka pa rin. Walang sinasabi ang Diyos tungkol sa taong nakikita mo, binabasa mo, tungkol sa pagkakamali mo, tungkol sa dapat mong ituwid, tungkol sa dapat mong gawin, tungkol sa relasyon mo sa Diyos na sinasabi ng Diyos. Wala ka namang ginagawa. Wala kang Diyos. So sabi nga si Judas daw, kasama niya ang Panginoong Jesucristo, nasa tamang grupo siya, pero bakit sumalungat siya? At pinagbenta pa niya ang Panginoong Jesucristo kasi talagang ang buhay niya, ang puso niya ay malayo sa Diyos at ayaw niya ng bagay na maka-Diyos. Gusto lang niyang pagnasaan yung kayamanan ng Diyos. Kaya nung si Kristo bago siya mamatay sa krus at siya ay nagpunta sa bahay ni Maria, Lazaro at Marta,
At doon ay binasbasan siya ni Marta, binuhusan ng mamahaling pabango yung paa niya at pinunasan ng buhok bilang paghahanda sa kanyang nalalapit ng kamatayan. Sabi nga ni Judas, bakit Bebe, ang mahal-mahal ng pabango niya, dapat itulong na lang yan sa mahihirap. Ganun siya, baluktot ang isip na parang kung titingnan mo tama, na para daw sa mahihirap, pero wag ka sakim yan at matakaw sa kayamanan. Ganyan siya, tagahawak ng pera. Kurap pa rin siya kahit nasa gawain siya ng Diyos. Maraming taong ganyan. They did not design themselves to be really servant ni Christ na tagasunod. Believer lang yan. Ang daming dito sa mundong believer pero hindi follower ni Christ. Pagdating sa opisina, magnanakaw, kurap, gumagawa ng mga maling papel, ng kurap ng mga tao. Sila ay chismosa ng kamunduhang chismis. Hindi sila tagapagtanggol ni Kristo. Hindi sila asin at ilaw. Hindi sila nagpapahayag ng kaligtasan. Ano papahayag nila? Sila mismo walang kaligtasan. Pero meron daw silang kaligtasan. Kung meron, sana isinyer mo niyan sa mga taong nasa kasalanan. Mga taong walang relasyon sa Diyos. Sana tinry mong tanungin yung mga tao kung may relasyon na ba sila. At kung wala pa, ipaliwanag mo. Hindi mo rin ginagawa dahil tamad ka at talagang wala kang sang-aayon o pagsunod sa nais ng Diyos. Tinanggap mo lang si Kristo para maligtas ka pero hindi para sumunod o gawing alagad ni Kristo. Hindi ka alagad ni Kristo. Akala mo lang yun. Kaya yan ang dahilan bakit hindi lumalago ang tao. Pa-post lang yan about God pero walang God. Pagdating sa mga tunay na pagharap sa mga pagsubok o korupsyon, magnanakaw. Pagdating sa pag-aangkin, magnanakaw. Mga ari-arian ng iba o gamit ng iba o tungkulin ng iba, inaangkin. Manyakis, rapist, kasi hindi pa tunay na nagsuko ng buhay. Yan yung sinasabi ng post na bakit daw si Judas nasa tamang grupo na, diba, nasa tamang church na nga kunyari yung tao, nasa tamang mangangaral, kung ayaw. Sabi ng Panginoon, kung bahagi ng masalita ang tao at ayaw niya talaga, wala, pagpagan mo na yun ng sandalyas. Dahil talagang ayaw, wala, sayang salita ng Diyos. Kaya tayo rin bilang lingkod ng Diyos. Basta tayo nagpahayag sa mga tao at may pinasabi ang Diyos, kung wala silang pagtugon, hayaan mo sila. Kung kailan sila maghahanda, bahala sila. Kung mahuli sila, di bahala sila. Kung sila ay magising, mamatay sila, nasa impyerno sila, di bahala sila. Kung nasa langit, di maganda. Pero kung mali ang aral at wala silang nararamdamang Diyos sa buhay nila, at hindi sila nagpakatotoo at ginawa ang nararapat, nakakalungkot pag namatay tayo, walang relasyon. Meron tayong ritual sa mundo, pero walang Diyos, walang relasyon. Nag-akala tayong ligtas, pero hindi naman tayo follower ni Christ. Nagtuloy sa kasalanan, hindi tinupad ang nais ng Diyos. Marami yung kalooban ng Diyos pagiging patutuwa, asin at ilaw, paglayo sa kasalanan, tunay na pagsisisi, tagapagtanggol ng gawain ng Diyos, tagapagpalakas ng nanghina, tagapagbalik na ng hina ng mga natisod, tagahayag ng kaligtasan, taga-akay. Yun tayo sa anak natin, sa kaibigan, sa opisina. Yun tayo, hindi tayo yung Kristiyano sa loob ng simbahan lamang. Kaya yung tao minsan malago lang sa loob ng simbahan, pakanta-kanta ng mga ritual, pangaral-ngaral na ritual, pagpapalayas ng demonyo na ritual, pagtulong-tulong ng kabutihan sa kapwa ng ritual, pero tuloy sa kasalanan. Wala palang relasyon. Yun ang problema. Kaya hindi lumalago o kaya hindi nagbabago ang isang tao. Walang tunay na relasyon. Walang legit, genuine, active, living relationship with God. Lahat ay akala, maling akala. Maraming tao maaga pa sinasabihan na ng Diyos na ayusin yung relasyon. Magdesisyon na. Huwag ng ibang Diyos. Siya lang. Huwag ng maraming Diyos, siya lang. Huwag ng dalawang Diyos, siya lang. Isuko ang buhay, talikuran ng sarili, dalhin ang cross, sumunod na kay Kristo. Huwag na intindihan ng mga bagay. Secondary lang yung material, secondary lamang yung yabang, secondary lamang yung anak, yung pamilya. Una ang Diyos. Okay? At makikita ang Diyos sa pagdadala mo ng pamilya, sa trabaho mo makikita ang Diyos at tagahayag ka. Hindi mo kinakalimutan ng tungkulin mo. Bibig ka ng Diyos. Okay? Pero wag sanang mahuli ang sandali na tayo ay sa huling sandali magsisisi at doon tayo maglilingkod. Na nakapaglingkod ka naman ng konti, nung nabubuhay ka, nasa kasalanan ka pa rin, hindi mo tinutuwid ang kasalanan mo. Anyway, pag malapit ka na mamatay doon ka na magsuko ng buhay, baka huli na.
Hindi ka na magawaran ng well done, my good and faithful servant. Ha? Na baka hindi ka naging tapat hanggang wakas, baka hindi ka makasama dun sa nagtagumpay sa takbuhing inilaan ng Diyos na makapaglaban sa pananampalataya. Okay? Na hindi ka nakatakbo sa takbuhing inilaan ng Diyos. Iba, ayaw tumakbo sa mundong ito sa paraan ng Diyos. Gusto nila kamunduhan, kalaswaan, kamanyakan, immoralidad, pagnanakaw, makamundo, makatanyag, kayaman, kapangyarihan. Yan sila. Yan yung inaalok ng Diablo kay Jesus na tinanggihan ni Jesus. Sambahin lang daw ni Jesus ang Diablo. Anong sabi ni Jesus? Niresist niya ang devil. Sabi niya, Diyos lamang sasambahin, lumayas ka Satanas. Samantalang ang tao, hindi mo pwedeng sabihin sapagkat ako'y tao lamang kaya ako'y hindi nakapagpigil. Tungkulin yan. May isip ka si Eva at Adan. Si Satanas may isip din yan, pero sinunod nila ang gusto nila. Si Judas ganun din. Mas sinunod nila ang gusto nila. Okay? Kaya nagkaroon ng pagkakasala. Ha? At kaya si Satanas ay parurusahan. Kaya yung paluloko pa kay Satanas at madidisib, ayan, isasama yan sa impyerno. Kaya tayo may panahon pa hanggat buhay. Huwag na nating pighatiin ng Espiritu ng Diyos na nangangaral, nagpaparinig sa atin, okay, nagpapaalaala sa pamagitan ng mga tuwid na tagapangaral niya. Yung tuwid na landas ang sundan nyo, tuwid na mangangaral, tuwid na gawain. Kung nandun na kayo sa tuwid na mangangaral, tuwid na pastor, tuwid na gawain, yes, paakay na. Pero kung bulok at mali at baluktot ang aral, mahalay, malaswa, pera-pera, layas at talagang hindi lalago kayo. Yan yung sabi ng isang post na bakit hindi lumalago o bakit hindi nababago. Why? Kasi hindi tunay ang pagsunod. Kaya pag nakita nyo na yung tama, doon na kayo. Pero pag nasa mali, hanapin nyo. Okay? At talaga maghanap ng matuwid na pamamaraan ng paglago ng taga-akay na hindi bulag, taga-pangaral na hindi bulag. Hanapin mo yung katupa mo, hindi yung mga kambing ang kasama mo sa mga simbahan o gawain na sosyalan na baka mundo lahat o makasalanan, nagtutuloy sa kasalanan. Kailangan ang gawain kayang ituro ang relasyon sa Panginoon, na i-guide ka sa tamang relasyon, tamang pamumuhay. Okay, bababaan ka ng Espiritu ng Diyos. Kung paano bababa Espiritu ng Diyos? Hindi yung ritual na relasyon, hindi yung nakikirelasyon ka sa Diyos, kundi genuine na magkakarelasyon ka talaga sa Diyos. At tunay kang magiging anak ng Diyos. Dahil tunay kang nagsisi, tunay kang tumalikod sa kasalanan, tunay kang handang magpatotoo sa pamamagitan ng bautismo sa mga tao na ikaw ay patay na at ikaw ay kay Kristo na. Patay na yung dating ikaw. Nabubuhay ka sa katuwiran, asin at ilaw ka na ng Diyos. Representative ka ng Diyos sa mundo. Yun. Pero kung hindi yan ang itinuturo at walang kabanalang katuwiran, puro kayo kalaswaan, puro pagtatakipan, puro pagbabayad, pagsisisi, hindi binabago, puro paglilingkod para pambayad sa karumihang patuloy na ginagawa at hindi pagbabago, walang silbi yan. Hindi yan nakakapagbago, hindi nakakalago yan. Yan ay wala pa rin kayong relasyon. Dahil kung may relasyon na kayo, takot na kayong gumawa ng kasalanan at ginagalang nyo na ang Diyos kasi may Diyos na nakatira sa inyo. Pero kung wala talaga. Tuloy kaya nagtutuloy ang tao sa kasalanan dahil wala pang Kristo, hindi pa tunay na Kristiyano, hindi pa tunay na pinatawad. Sabi ni John the Baptist sa unang bahagi ng mga Mateo, Marcos, Lucas, Juan. At sinabi rin ni Pedro sa Acts chapter 2 na kung gusto ng tao talaga, magbago siya. Kinakailangan niyang tunay na magsisi, kinakailangan niyang tanggapin si Kristo, ang kordero ng Diyos, kinakailangan niyang tunay na tumalikod sa kasalanan, magpabautismo. Katunayan na ikaw ay mamamatay na para kay Kristo ka na lang. Gusto niyo ba yung kaya niyo? Kung kaya niyo, then bababa ang Holy Spirit at tunay kayo magiging anak. At dyan pa lamang kayo mapapatawad sa inyong kasalanan at dyan kayo bababa ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi sa Acts chapter 2 verse, basta nandun, Acts chapter 2 gawa. Kaya talagang dapat natin gawin yun. Hindi lamang yung huwad na pagsisisi, huwad na pagtanggap kay Kristo, pero hindi tayo handang sumunod o paakay sa tuwid na landas.
Ikaw pa rin palang hari, yung kayabangan mo pa rin lamang. Mayabang ka lang kumanta, mayabang ka lang manamik, mayabang kang mangaral, pero walang Kristo sa buhay mo. Wala yung tunay na pagsunod mo sa Panginoon, pagtupad sa kalooban ng Diyos. Okay? Ikaw ay makasalanan at nagtutuloy at hindi mo tinutuwid. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, maliligtas, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pagdating ng paghuhukom, maraming magyayabang. Nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit, nanalangin ng may sakit. Sila ay nangaral, kagagaling, nag-alaprapeta, gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ng Diyos. Pero sasabihin ni Kristo, may kulang. Hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa aking harapan, mga mapagawa ng masama. Yun ang problema nila, nagtutuloy sa kasamaan. Yes, hindi pa handang sumunod sa Diyos. Maging instrumento ng katuwirang kabanalan at paglayo sa kasalanan at patutuon ni Kristong ilaw ng katuwiran at kabutihan. Instrumento pa rin ng dyablo sa kasamaan. Doon pa rin sa suko ang buhay, hindi kay Kristo.